Parang pinagsabi ko na mensahe sa bati para pamulan Mayor natin natin yan. Magandang umaga po, mapagpalang pong umaga sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na tanggapin po kayo sa ating programa, Operation Libreng Tulip. Ito po yung programang ginagawa natin taon-taon na sinasabay po natin sa school break ng inyong mga anak. Sana po ay napapahalagahan niyo po itong programang ito, lalo higit na kung dadalhin niyo po ang inyong mga anak sa mga pribadong klinika o ospital at magbabayad po kayo ng halaga ng pagpapatuli. Ang halaga po ngayon ay nagsisimula sa 5,000 hanggang 8,000 piso. Yan na po ang going rate ngayon. Imagine po ninyo, ito po yung halagang kinakargo na ngayon ng pamahalang lungsod ng Taguig sa pagkataunawaan po natin ang pagtataguyod ng expenses ng pamilya pang isang lingguhan, pang isang buwan na napakabigat. Imagine nyo ang makakalta sa budget niyo 5 hanggang 8,000 piso kung gaano kabigat yun sa panahon ito. Di ba? Kaya po, pasalamat po tayo sa ating mga taxpayers. Palakpakan po natin yung mga taxpayers natin dito sa Taguig. Sinisigurado po natin na yung mga buwis ng bayan na binabayad po ninyo ay nakakabalik din sa inyo sa pamamagitan po ng mga serbisyo. Ngayon po ay araw ng Sabado, pero bagamat araw ng Sabado, nakita po naman ninyo ang sigasig ng ating mga kawani sa lokal na pamahalaan, ay dire-diretso umiikot pa din para makapagserbisyo po sa ating mga kababayan. Mga magulang, pwede po ba akong magpaalam na kausapin ko yung mga anak nyo? Pwede po ba? Okay, with your permission ha, kausapin ko yung mga bata. Mga bata, kinakabahan ba kayo? Hindi po, kasi sila yung kinakabahan. Kung mamaya ko kanina, malamig ang kamay nyo eh. Kasi gano'n naman yun kapag ang anak ang maharap sa procedure. Ang mas kinakabahan eh yung mga magulang. Kaya ako gusto kausapin ng inyong mga anak kasi gusto ko ipaliwanag na ang pagtutuli ay more than just a medical procedure. Baka kasi akala natin, kasi yung pagtutuli, bahagi yan ng pagiging malinis, no? O mga kalalakihan. Pero may mas malalim na kahulugan ng pagtutuli. Kasi ito yung period ng transition mula sa pagiging batang lalaki patungo na sa teenage nyo pagkatapos sa adulthood. Sa pamayanan natin, sa society natin, mabigat ang responsibilidad ng lalaki. Nakikinig ba yung mga batang lalaki? Mabigat ang responsibilidad ng lalaki. Kaya bata pa lang kayo, gusto ko paulit-ulit nyo nang inuunawa na ang pamilya nyo at ang pamayanan sasandig sa lalaki kasi yan ang inaasahan magiging matatag para sa pamilya eh, tama? Kaya ang lalaki dapat number 1, responsable. Number 2, masipag, masikap. Number 3, marespeto. So yun yung mas malalim na kahulugan ng pagtutuli. Ito ay senyales o hudyat na papasok na kayo doon sa stage kung saan sasanayin nyo lang ang sarili ninyo para maging matatag kayo para sa pamilya niyo. Kaya nga tawag dyan, padre de pamilya. Sa Bible, ganun din. Napakahalaga ng pagtingin o pagkilala sa lalaki being the head of the family. Pag ang lalaki ay responsable, masipag at masikap, at marespeto, malaki ang garantiya maayos ang pamilya. Tama po, diba? Tama po yun. Pag maayos ang pamilya, maayos ang community. So I'd like to thank all of you again po sa mahalagang araw na ito. Masaya po akong makita kayo. Masaya din po ba kayo nakita niyo si Mayora? Salamat po. At ako naman ay laging nagpapasalamat. Kasi po, mga programa ng national government, local government na binababa natin sa barangay ay nagkakaroon ng katagumpayan pag nagtutulungan tayo. So I'd like to acknowledge po na Agawans po present here today. Palakpakan po natin ang masisigasig po natin mga Agawan, rain or shine, lalo na po nung kampanyahan, nandiyan po sila lahat tumutulong sa ating grupo. Kasi naman, gusto talaga ni Mayora natin kayo tamo. Mas train po natin yung ating grupo. Kasi umamin naman ako sa inyo, bigat na ang pagpapakakbo ng dali. So kailangan ni Mayora, yung tunay na partner niya. Kaya sa ngalan po ni George Bocobo, ako po yung nagpapasalamat sa pagtitiwala po ninyo.
At hayaan po ninyo na itutong tiwala ito, iingatan namin. At gagawin po namin ang lahat para maging balik po sa inyo sa pamamagitan ng serbisyo ang boto na binigay po ninyo sa amin. Thank you very much and God bless you. Once again. And of course, nandiyan po ang ating mga kawanin na mamalungsod palakpakan po natin. No, kahit doon naman Sabado ngayon, nagkatrabaho para sa atin. Ang mga doktor natin, palakpakan din po natin. Kahit Sabado, kahit holiday. At ang mga doktor natin, talagang lisensyado. Nabintaan niyo, alam po na ang mga magulang. Sabi, sa kagawin mo ang ba? Yung may nabintaan kayo sa ibang syudad, di ba? Kapag 10 years old pa lang niya, di ba? Kaso, pagkalaman din natin na hindi po talaga doktor. Midwife, hindi ako nagkakamali. Midwife yung gumawa ng procedure. Pero sa atin po, sigurado po magaling po ang mga doktor natin. Magaling po. Tsaka po kayo mga mama. Lalo ko yun. Tsaka walang lisensya yung boys. Walang lisensya. Ito, mga lisensyado, talagang noong pa, taon na ginagawa ng mga doktor natin ito. At of course, walang din natin yung mga gawad natin. Kaya po, lagi po nakasuporta po sa ating mga programa. At napaganda, siguro magkita rin ng ating MC, ng ating mayor lagi kanina, na pahalagahan niyo po ang programa nito. Hindi po lahat ng lungsod may ganitong klase na gandang programa. Hindi po lahat ng lungsod ay bibigyan tayo ng kakapagod ng ganitong programa. Kung sa labaso, siguro tama ba, 5,000, 6,000, nagagastusin. Kung dalawang anak nyo, at least 10,000. Kaya yung 10,000 pwede nyo nagagastusin sa mga araw-araw yung mga kailangan sa bahay. At hindi lamang itong programa, iba pa tayo mga programa, of course, may individual, love caravan, repair caravan, nandiyan ang Oplan Dinaw, Oplan Eating, para sa dentures, mga programa sa edukasyon, sa ating mga PWD, sa mga senior, mga solo parents, napakadami yung programa. Kung kayo tuloy-tuloy naman po yan. At kung mga pagdaran sa mga bata nito, tingnan niyo mga magulang kasi sa mga pakituto namin, may isa ho nangyari, yung kanyang anak nagpaalam, pag-iilan daw. Maghapon po naghintay yung nanay, hindi na ho bumalik yung anak, natakot po ata, ay bantayan nyo kung nandiyan pa ang anak nyo, baka magpaalam sa iyo, iilang din ako. Sumunod doon yung programa, sumama na sa kanya yung tatay na, para sigurado. So, bantayan nyo. Sabi kasi, kahit tuwang mo kasi, nung bata ako, mga grade 5, sabi ko na nanay ko, Arvin, magpatuloy ka na sa akin naman, para magkatapos, etc. Sabi ko, natakot ako kasi baka masakit. Sabi sa akin, parang kagat ng gawa ng langga. Sabi ko sa nanay ko, pakagad na lang ako kahit maraming langga. Pero, eventually yun, nag-usa na ako. Kasi ko na grade 6 na, nag-usa na ako. Na wala magpatuloy. Pero, kahit wala akong takot, nahihiya ko. Alam niyo bakit? Kasi nung pumunta ako sa clinic, dapat sa Usala, punta kami sa Bagong Bayan. Kasama ko, si Kuya Bill. Kuya Bill, yan. Yung pakasama ko, hindi magulang ko. Sabi ko, Kuya Bill, samahan niyo ako. Punta kami ng Bagong Bayan. Alam niyo ako, hindi ako natakot, pero nahihiya ako. Kasi nung sa clinic na ako, sa kwarto, sabi ko, nakahiga ako. Sabi ko, Dok, tama ba to? Kasi nahihiya. Ba't ka mahihiya? I-expect ko, dalawa lang tayo. Ba't may 5 nurses? Nagpapay-pay. Nakatingin lang sa atin. Kaya, di ba? 5 nurses yun, di ba kailangan? Siguro tinuturuan lang niya. But anyway, again, pahalagahan nyo, marami pa akong programa. At paitulutan nyo rin po ako gamitin ng pagkakataon dito kung magpasalamat po sa inyo. No? Dahil sa tiwala at suporta nyo, binigyan nyo kami ng uli ng pagkakataon na mapagsilbi po sa inyo.
sa loob ng tatlong taon po. Maraming salamat po. Ang tiwala po na binigay niyo po sa amin lahat ay papahalagahan po natin at patuloy natin gagawa ang mga karapatang mga paglilingkod, mga programa ay para po sa saya po natin lahat ng mga mamamayan. Para po sa inyo, hindi po namin babaliwalain na lang suporta. Ibigay niyo po. Overwhelming po ang ibigay niyo po suporta sa amin. Napakaswerte po ng Team KLC at makapagtulong po muli sa inyo. Muli po, thank you very much. Salamat po. Salamat po marami. May kids, iangat yung bag. Inagay sa dibdib. Forward ka. And then. Okay. Once again, sa mga magulang, congratulations po. Maraming salamat po, Vice Mayor Arvin Ian Ali. At tuloy-tuloy pa rin po ang programa dito sa Barangay North Satan. Melon Festival. Amoy Melon Festival. Oh, diba? Sige po, Fancy, samahan po natin itong mga bata. Kuya, dito kayo sa guhit. Kuya, sa guhit. Forward kayo dito. Yan. Fancy, sa gitna kayo, Fancy. Ayaw nyo na tumayo. Okay, sige. Lipat dito, kids, sa unahan. Kids, yung mga pinagkainan, huwag po natin itatapon sa ilalim, ha? May mga basura tayo nalagay dyan. Bayan. Sige, hindi mga magulang lapit na po. Sige. 7 days ang suggested natin resting period nila.